Finally at nakaluto na rin ang ginataang talbos ng kamuting kahoy na nung nakaraan ko pa nga kinikrave. Bago nga pala ang kaganapan sa pagluluto nitong ginataang talbos ng kamuting kahoy ito at ang aga ko nga palang naglaban nitong kumot at bedsheet namin para syempre matuyo na ngayong araw. Pagkatapos ko nga maglaba ito at niyaya ko na rin pala yung partner ko dito sa area na kung saan dito nga po pala kami mangunguha nitong mga talbos ng kamuting kahoy. Medyo may katagalan na rin na hindi ako nakapagluto at nakatikim nitong talbos dahil syempre ilang buwan na nga po tag-araw. Siyempre kapag tag-araw medyo pangit po yung usbong ng dahon ng kamuting kahoy. Maganda nga pala yung usbong ng talbos ng kamuting kahoy ngayon dahil nung nakaraang araw ilang beses nga po palang umulan dito. Kunti lang din yung nakuha naming talbos ng kamuting kahoy dito sa area na to pero ganun pa man meron pa po kaming dadaanan mamaya sa pag-uwi kaya madadagdagan pa. Naghanap na rin pala ako nitong ugat ng gabi o kung tawagin nga po pala dito sa amin ay takway. Siyempre itong takway o ugat ng gabi ay isa din sa nagpapasarap sa lulutuin ko mamayang gulay. Sobrang aga pa nito pero tingnan mo naman yan at tagaktak po talaga ang pawis ng buntis. Pagkatapos nga pala namin manguha nitong mga gulay ito at dumaan nga po pala kami dito sa bahay ni tatay para nga humingi nitong nyog na panggata mamaya. Siyempre hindi na rin nagtagal at ito at umuwi na nga po pala kami siguro mga bandang alas 9 na nga pala ito ng umaga at ito yung sinasabi ko sa inyo na may dadaanan pa kami na pagkuhaan namin dito ng talbos ng kamuting kahoy. Kung naalala nyo nga pala nung nakaraang araw ng vlog ko na kung saan ay nagbabalak nga po sana ako manguha dito ng talbos ng kamuting kahoy kaso nga lang hindi natuloy dahil syempre naunahan ako. Buti na lang ngayon at may umusbong na ring talbos kaya nakakuha kami ng kaunti kahit papaano. So ito na nga po at nakauwi na nga po pala kami dito sa bahay. Syempre pagkarating po namin inasikaso na rin po agad namin itong lulutuin naming gulay dahil sa anong oras na siguro mga bandang alas 10 na siguro. Flex ko lang din pala itong pinagdidikdikan namin ng dahon ng kamuting kahoy na matanda pa po sa akin na kung tawagin nga po pala dito sa amin yan is hayo at lusong. Habang inaasikaso nga pala na partner ko itong talbos, ako naman ay tapos ko na rin asikasuhin yung takway o ugat ng gabi. So ito na nga po at tapos na nga po pala namin na ma-prepare itong gugulayin namin at ang sunod na lang din namin gawin dito is syempre lulutuin ko na. Sa kaldero nilagay ko na rin itong dinikdik na talbos ng kamuting kahoy. Syempre ang sinunod ko dyang ilagay is yung takway o ugat ng gabi. Sinunod ko na rin ilagay dyan ang luya tsaka sibuyas. Syempre hindi po mawawala dyan ang mga pampalasa katulad ng betchin, asin tsaka gusto ko talaga dito sa ginataang talbos ng kamuting kahoy manamis-namis. Kaya ito at nilagyan ko nga pala ng asukal. Nilagay ko na rin pala itong sahog na hipon at syempre sinunod ko na rin ilagay itong pangalawang gata na kung saan ito nga po pala ang magpapaluto dito sa gulay. Syempre hindi na rin nagtagal ito at sinalang ko na rin pala dito sa lutuan namin na ang gamit nga po pala namin kahoy. So dahil kahoy nga po pala itong ginagamit namin sa pagluluto ito at syempre tamang diskarte lang po ang buntis para hindi nga po mainitan ang tiyan. Ginamitan ko nga pala ito ng takip ng drum para kahit papaano maibsan nga po pala yung init ng apoy dito sa tiyan ko dahil syempre kakasabi ko nga lang kanina nabuntis po ako at bawal na bawal po talaga na tumagal ako dito sa pinaglulutuan ko at mainitan nga po pala yung tiyan ko. Nang okay na nga pala itong gulay, ang sinunod ko naman palang nilagay dito ay unang gata at pakukuluan ko lang yan saglit at okay na yan, luto na kaya makakain na po kami ng tanghalian. And that's it for today's video. Thank you for watching. Bye!